We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 193. Today, we're going to finish our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 12. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, nang sinimulan po natin ang series na ito, one principle at a time. Pinaliliwanag po natin ang prinsipyo, pagkatapos nilalapatan po natin ang life application para alam natin kung paano ipamuhay ang mga prinsipyong ating tinalakay. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let us commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today in this sanctuary. And thank you also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere, because in your presence there is fullness of joy, so much rejoicing in your house. Thank you for your wonderful presence in our midst today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan ang ating Panginoon. We reach the end of this mini-series, and we already discussed the first 11 timeless principles of grace. Today, we're going to add the last one principle. But of course, before we do that, we need to look at the first 11 principles that we already talked about. Atin po makikita sa screen, babasahin po natin ng malakas at sabay-sabay ang unang 11 na mga prinsipyong atin ang tinalakay. Pagkatapos po nito, dadagdagan natin ng isa pa ang panghuling prinsipyo. Now, you can see this on your screen. Now, sit up straight and fasten your seatbelt. I am going to read it first, and then you will read it out loud. Would that be okay? All right, let's do this. Timeless principles of grace, number 1, rest in Christ's finished work. Come on, let's read that together. Principle number 1. Rest in Christ's finished work. Number 2, live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Timeless principle number 5, be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Number 7, nauna kayo sa akin. Kanina masyado kayong nahuli. Ngayon naman nauuna kayo. Parang gusto kong ulitin mula sa simula. Number 7, keep the fellowship of grace. Number 8, forgive freely with grace. Number 9, walk in the spirit of grace. Number 10, trust the process of grace. Number 11, enjoy God's daily grace. And today we're going to add one more principle, and this is the last principle. Number 12, share the gospel of grace. Let's say that together. Share the gospel of grace. What do we do with the gospel of grace? We share it.
And we share it without delay. We share it with urgency. The urgency of sharing the gospel of grace cannot be overstated. Today is the day of salvation, and life is uncertain. We do not know how much time anyone has to hear and receive the good news. Laging ilagay sa isip, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi po ipinangako ang bukas. Ang urgency na ibahagi ang biyaya ng kaligtasan ay palagi araw-araw. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, the Apostle Paul writes, "For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation." When is the time of God's favor? Now. When is the time of salvation? Now. Itong araw na ito. Dahil hindi pinangako ang bukas, ang mayroon lamang po tayo ay ang araw na ito. There is no better time to share the gospel of grace than right now, because tomorrow is never guaranteed. Life is fleeting, and the people need to hear the gospel while they still have the opportunity. James chapter 4 verse 14. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ano ang tao? Ano ang buhay ng tao? Ito'y katulad lamang ng hamog. Mamaya ay nariyan, mamaya ay wala na. Proverbs chapter 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag mong sasabihin, bukas na lang, next time na lang. Hindi po. Walang nakakasiguro ng bukas. Ang mayroon lamang ay kung anong mayroon ka ngayon. May opportunity kang marinig ang mabuting balita, tanggapin mo na. Dahil ngayon, ang araw ng kaligtasan. Pinahirap ng relihiyon ang kaligtasan, gayong ito'y madali lamang ayon sa Biblia. Dahil ang kaligtasan ay hindi premyo ng inyong gawa. Ang kaligtasan ay regalo ng kanyang biyaya sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't ang bawat pagkakataon na ma-encounter mo ang gospel, yan ay yung pagkakataon na tinatawag ka ng Panginoon sa kaligtasan. Hindi nyo po ba napansin na bawat broadcast pagkatapos nito ay binibigyan natin ng opportunity ang sino man na nakakapanood ng broadcast na tumanggap sa ating Panginoon? Hindi nyo po ba napansin na bawat booklet o e-book sa huling pahina ay laging may pagkakataong tanggapin ang ating Panginoong Hesus? Bakit? Sapagkat ako'y umaasa na baka sa isang pagkakataon ang mga babasahin na ito ay mapasakamay ng isang hindi pa mananampalataya at ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kung may mga pagkakataon po kayong may mga nakakausap kayo, mga panauhin, kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, o maging mga encounters ninyo araw-araw, siguruhin po ninyo na kahit paano ay magkaroon po sila ng kamalayan tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na ating tinanggap. Bakit? Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Can you say amen? Amen. Everybody say, today is the day of salvation. Today is the day of salvation. One more time, louder. Today is the day of salvation. Not tomorrow, today. Today is the day of salvation. Every soul is precious in God's sight. And delaying the gospel of grace could mean missing the chance to bring someone into the saving knowledge of Christ. Kaya huwag nating patagalin. Huwag nating ibalam ang mga pagkakataon
What you can do today, do it today. If you can share today, share today. Because tomorrow may be too late. 2 Timothy chapter 4, verse 2. The Apostle Paul writes, preach the word. Be prepared in season and out of season. What do? Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Preach the word. Preach the gospel. Share the gospel in season and out of season. Kung walang season, make it a season. Kung hindi pa season, it is always for all seasons. Sapagkat hindi naluluma ang mensahe ng biyaya, ito'y palaging napapanahon, anuman ang panahon, panahon ng biyaya at kaligtasan, dulot ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Let us not hesitate. Time is short. Eternity is real. And the harvest is plentiful. Share the gospel without delay, trusting that God is working through every word and action to draw people to Himself. Take note, do not delay. Someone's eternity could be changed by the grace you share today. Ang bawat araw ay kaloob. Ang bawat pagkakataon ay kaloob na maibahagi ang mabuting balita. Kung nais mo na ang iyong buong pamilya ay makasama mo sa buhay na walang hanggan, kung nais mo na ang iyong mga kaibigan ay makasama sa buhay na walang hanggan, tanungin mo ang iyong sarili, na ibahagi ko na ba ito sa kanila? Nasabi ko na ba sa aking mga kaibigan, mahal sa buhay, ng kaligtasan ay regalo, ng kailangan lang nilang gawin ay tanggapin ito. Hindi pinagtatrabahuhan, hindi pinepremyohan, hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Kung ganito na lamang ang sampalataya mo sa tinapos na gawa ni Kristo at believe ka sa finished work of Jesus, sino na ang iyong nasabihan? Kanino mo na ito naibahagi? Mga kabiyaya, dito sa magiging diskurso ng ating pag-uusapan, maririnig niyong gagamitin ko ang terminong the gospel. At alam ninyo nang ibig kong sabihin ay the gospel of grace. I may not always say the gospel of grace. I may only say the gospel. But you can be very sure that I am only referring to one gospel. Because we believe there is only one gospel and it is called the gospel of grace. The Apostle Paul calls it the gospel of Christ in Romans 1:16. The same gospel the Apostle Paul calls the gospel of grace in Acts 20:24. And the same gospel the Apostle Paul calls the message of the cross. I want to say this again, the gospel of grace, the message of the cross. Synonyms po yan. You are referring to one message. You are referring to the finished work of Jesus Christ on the cross. Please take note of that. In light of the principle number 12, share the gospel of grace, allow me to share with you life application. I will be sharing with you 5 life application how we can fulfill this principle, share the gospel of grace. Number 1, utilize digital platforms to spread the gospel. Write it down. Utilize digital platforms to spread the gospel. In these latter days, as prophesied in Daniel 12:4,
knowledge has dramatically increased, and with it, technology has become a powerful tool for advancing the gospel like never before. The Lord Jesus himself prophesied this when he said, "Greater works than this you shall do." Now let's look at the verse. John chapter 14, verse 12. Jesus said, "Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also." And he did not stop there. The works that I do, he will do also. And what? And greater works than this he will do. And he tells us why. Because I go to my Father. The Greek word used for greater in John 14:12 is meson. Refers not to the quality, but rather to quantity. Meaning, more works, not necessarily greater in quality, power, or significance than what Jesus did. Hindi natin madadaig ang mga milagro ng Panginoon. Hindi natin madadaig ang mga himala na kanyang ipinamalas nang siya po ay nag-ministry. Bumuhay siya ng patay. Nagpalakad ng pilay. Nagbigay ng liwanag sa mata ng bulag. Napagsalita ang pipi. Nilinis niya ang ketungin. At higit sa lahat, sa ibabaw ng lahat ng ito, binago niya ang buhay ng mga taong naniwala sa kanya. Mga kabiyaya, palaging tandaan, walang makadadaig sa ating Panginoon. Kaya ang tinutukoy ng Panginoon, greater than this you shall do, from the Greek word meson, hindi po quality. He was referring to quantity. Mas marami na tayong magagawa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa ng kanyang kapanahunan, siya po'y limitado sa isang lugar, sa isang pagkakataon. Wala pang teknolohiya na mayroon noong unang panahon. Kapag siya po ay nasa Judea, wala po siya sa Samaria. Kung siya po ay nasa Samaria, wala po siya sa Judea. In other words, you need to realize of these limitations that Jesus had when he did the ministry thousands of years ago. Hindi tulad ng ating kapanahunan. While Christ's miracles were unparalleled, the spread of the gospel and the reach of his followers have expanded exponentially. Take note, with today's technology, we can share the gospel farther and faster than ever before through social media and digital evangelism. What once required physical presence can now reach millions in an instant. The mission remains the same, but the means have multiplied. Mga kabiyaya, kailangan ilagay sa isip ng panahon ng ating Panginoong Hesus, wala pa pong technology. Sa panahon po natin, mayroon na. Mas malayo na ang mararating. Mas marami na ang maabot. Let me give you an example. Meta, Facebook, gives us this report that EMI has reached over 2 million views in just 90 days of Full Grace broadcast. Come on, give him praise for that. 2.3 to 2.6 million views. That is truly amazing. Now, let me give you the top 5 social media platforms for 2025. This is the latest. YouTube, approximately 3.9 billion users. Facebook, approximately 3.8
billion users. WhatsApp, approximately 2 billion users. Instagram, approximately 2 billion users. And TikTok, approximately 1.6 billion users. For God's sake, lahat ng tao nasa social media. And if we can only know how to use it to maximize and accelerate the gospel of Jesus Christ, we can do more. But the thing is, mali ang gamit ng iba. Ginagamit pang sarili. Ginagamit po sa fake news. Ginagamit po sa mga propaganda ng politika dahil may pinapaboran silang partikular na kandidato. Ginagamit po nila sa kanilang sariling kalakal, sa sariling pakinabang, na dapat sana ito'y platform na pwede nating magamit para mas marami ang maabot ng pinakamagandang mensahe ng biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Give Him praise! Give Him praise! Let me give you a report. Galing po ito sa Demand SAG as March of 2025. Approximately 63.9% of the global population, equating to around 5.24 billion people, are active on social media platforms. Ang populasyon ng buong mundo ay some 8.2 billion. And 5 billion of that ay nasa social media. Imagine ang napakalaking potential ng audience na mayroon tayo. Yan ang dahilan kung ba't pumasok ang lahat sa social media na nandyan po ang lahat ng uri ng tao. For example, Facebook. Kahit walang face, may Facebook. Lahat. Ultimo lola may Facebook. Akala mo siya'y nagpe-Facebook, yung apo pala. Ginagamit yung account ng lola. Pati lola nagti-TikTok. Bakit? Sapagkat yan ang naging kalakaran. May magagawa ka ba dyan? Wala. Hindi mo yan mababago. Kasi yan po ang trend. Dyan po papunta ang mundo. So anong gagawin mo? Sa halip na labanan mo, gamitin mo tong advantage para maikalat ang mensahe ng biyaya sa buong mundo. Give Him praise. Practically, what do we do? Anong gagawin natin? Ngayong yan na po ang trend. Practically, what do we do? Follow, like, comment, share, and invite others to engage with posts about the message of full grace. Mga kabiyaya, hindi po kayo obligadong mag-like o mag-comment sa post ni Bishop Emmy kung ako'y kumakain ng steak. That is personal. And thank you so much for liking it and some even sharing it. Abot-abot ang pasasalamat ko sapagkat ginagawa niyo yon. Pero I am expecting you to like, comment, and share when I post something about the message of grace. Hindi ko in-expect na mag-like po kayo at mag-heart kapag nakikita nyo kami ni Pastor Joe sa ibang bansa. At parang ang iba iniisip, namamasyal lang sila. Hindi po kami namamasyal lang.
namamasyal kami. Hindi po lang. It could be part of the thing we did pag nandun kami, sapagkat kapag nangaral ka ng mabuting balita, pinagpapala din ng Diyos ang mga nangangaral ng mabuting balita saan mang panig ng mundo. And we are not ashamed of that. We want the world to know that if you follow His calling, if you are faithful doing what God has called you to do, He will bless you abundantly. At kung sakali nakapost po na nakaunat ang aking dalawang kamay, parang ganito ba? Di ba nakikita nyo? Yan po yung signature post ni Bishop Amy. Because I want the world to know, for the simple saying, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Ipinapahiwatig ko sa buong mundo na kung mayroon man pagpapala, ay hindi dahil sa ating gawa, dahil ito sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo that will always be remembered. And when we posted that, it's just okay if you don't like, heart, or even share. We understand. Dahil may kasabihan, pag-inggit, pikit. We understand that. Pero hindi ko talaga maiintindihan kapag ang article ay patungkol sa grace, kapag ang broadcast ay patungkol sa grace, and we do nothing. I just cannot understand. Ipagpaumanhin po ninyo, hindi ko talaga naiintindihan. Kailangan po nating mag-like, kailangan po nating mag-comment, kailangan nating mag-share. Dahil hindi ito tungkol kay Bishop Amy. Tungkol ito sa biyaya ng kaligtasan na tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen. Unless and until you see these 5 engagements, follow, like, comment, share, and invite, you are not fully utilizing social media platforms for spreading the gospel. It's your call. Pero sayang. Sayang yung opportunity na pagdating sa langit, meron taong lalapit sa iyo at nagsabi, nakilala ko ang Panginoon dahil sa isiner mong broadcast. Sayang yung opportunity. That someone will just step in at lalapit sa iyo sa langit at magsasabi, nakilala ko ang Panginoon dahil isiner mo yung 24-day broadcast. I was one of them. Ang dami naming naririnig na patotoo sa iba't ibang bansa at maging sa iba't ibang panig ng ating bansa na mga taong nakakilala ng mensahe ng biyaya dahil mayroong nag-share nito. Now, it's your opportunity to do that today. Number 1, utilize digital platforms to spread the gospel. Number 2, use non-confrontational evangelism. Evangelism isn't about forcing people to believe. It's about planting seeds of truth with love and wisdom. A simple gospel tract or booklet given with sincerity can be a powerful tool in God's hands. Even if the recipient doesn't read it immediately, God can use it at the right moment to speak to their heart. Binigyan mo ng tract, gospel tract, binigyan mo ng booklet. Pwedeng hindi niya binasa agad. O baka nga itinapon niya sa gilid. Pero, sinong makakapagsabi na sa tamang panahon, babasahin niya ito? Dahil hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan.
We don't always see instant results, but we trust in the power of His Word. Can you say amen? Isaiah 55:11 reminds us that God's Word will not return to Him void. It will always accomplish the purpose for which it was sent. This is the truth. The truth we share today may take root in someone's heart tomorrow, leading them to the grace of Christ in His perfect timing. Naniniwala po ba kayo may panahon sa lahat ng bagay? Mari hindi pa panahon ng pag-ani, pero panahon ng pagtatanim. Magtanim tayo ngayon ng mabuting balita sa bukid ng mga tao, sapagkat hindi ho masasayang ang mga binhi na ito. Sa tamang panahon, ito'y tutubo, uusbong, at magbubunga. Sa Diyos ang kapurihan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let's share the gospel in ways that invite, not impose. Through a booklet, a kind word, or a testimony shared in love, sparking transformation. Trust that God is at work beyond what we can see, because His Word never fails. Can you say amen? Well, I wish I have even more time to fully develop that. Meron po kong booklet at ebook na isinulat, ang title, Non-Confrontational Evangelism. Ipaniliwanag po sa booklet na ito ang idea ng tinatawag pong submission. I want to say that again, submission. Share a booklet mission. Kapag ikaw ay nagbabahagi ng babasahin, you are doing a mission. Ang tawag diyan, submission. Share a booklet mission. At ang isa sa mga pinakasimpleng babasahin na maaari mong ibahagi sa sinuman na nais mong makilala niya ang biyaya ng kaligtasan, libre, madali lang, dahil sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, ay ang booklet, or it could be an ebook entitled Salvation Made Easy. Tawag natin A, B, C, D of salvation. Madali. Very easy. Pinahirap lang yan ng mga pastor at ng maraming obispo. Pero hindi po yan mahirap. Ang mahirap na parte po niyan ay ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang madaling parte ay tanggapin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Number 2, use non-confrontational evangelism. Number 3, live out the message of grace. Ipamuhay ang mensahe ng biyaya. Your life is an open book, silently read by those around you. Your life, words, and actions reflect the grace you have received. Listen up. This doesn't mean we are perfect, but it does mean we are different. Set apart by the transforming power of Christ's finished work. Hindi natin pinoportray ang ating sarili sa harap ng mga tao na tayo perpekto. Pero ipinapakita natin sa kanila na tayo'y iba dahil binago na tayo ng Panginoon. Pag may problema tayo, hindi tayo natatagpuan sa beer house para makalimutan ang problema. Sapagkat binago na tayo ng Panginoon. Pag may problema, tinatayuan natin ang pangako ng Panginoon at sumisigaw tayo, grace, grace to it. Dahil walang problema na hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Walang problema na hindi nilutas ng biyaya ng Diyos. Kaya aral tayo sa mensahe ng biyaya that when we face great mountains, we shout,
Again, when we face great mountains, great challenges, we shout, that is what we do. Grace, grace to it. Zechariah chapter 4 verse 7. Hindi ho tayo naghahanap ng pansamantalang solusyon. Natagpuan na natin ang tunay na solusyon. Walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Living out grace isn't about striving to appear righteous, but about allowing God's grace to work in and through us. Our actions, attitudes, and love for others should point people to Christ, not ourselves. Kapag nakikita nila sa atin ang biyaya ng Diyos, nire-reflect natin ang Diyos na mapagbiyaya at inaakay natin sila sa pagkakilala sa biyaya. Matthew chapter 5 verse 16, the Lord Jesus said, "Let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Hindi ho nakapagliligtas ang good works. Ang nagligtas sa atin ay ang finished work. Can you say amen? Pero matapos mong matanggap ang finished work, matapos mong matanggap ang grasya, ang grasya naman ay gumagawa sa iyo at sa pamagitan mo. Magsisimula kang gumawa ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay hindi ugat ng kaligtasan. Ang mabuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Matapos kang maligtas, magbubunga ka ng mabuting gawa. Mapapansin ng tao ang mabuting gawa at luluwalatiin nila ang Diyos. Hindi ho nakikita ang ugat. Dahil ang ugat ay nasa ilalim ng lupa. Walang taong nagsabing ang ganda ng ugat. Pero malaging maririnig ninyo ang ganda ng bunga. Laging ilagay sa isip, kapag may ugat, may bunga. Ang mabuting gawa ay bunga. Aakayin nito ang mga tao sa Diyos na nagbago ng ating buhay. Philippians chapter 2 verse 15, the Apostle Paul writes, "So that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe." You are a star. Isa kang bituing maningning. Ang iba ay bituing walang ningning. Pero ikaw ay bituing maningning. Dahil ang iyong ningning ay ang biyaya ng Diyos. Ang iyong kislap ay ang grasya ng Diyos. Binago niya ang iyong buhay. Hindi ka na katulad ng dati. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 2 verse 2 to 3. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ng ating buhay ay katulad ng bukas na aklat, binabasa ng mga tao. He writes, "You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stones, but on tablets of human hearts." Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo katulad ng bukas na aklat. Binabasa tayo ng tao. Tayo nabubuhay sa isang glass house. Pinapanood tayo ng mga tao. Tinitignan nila kung anong pagkakaiba. Now listen up, let me just as honest as I can be. Hindi ho sila nag-expect na perpekto tayo, sapagkat wala namang perpekto. Pero inaasahan nila, dahil nagsabi kang ikaw ay Kristiyano, nagsabi kang ikaw ay full grace believer, ang ine-expect nila, mayroong pagkakaiba. At huwag kang matakot ipakita ito, dahil siguradong mayroong pagkakaiba.
Dahil ang sino mga na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na, narito ikaw ay bago na. Shout amen. When we extend grace to those who least deserved it, love even when it's difficult, and stand firm in truth with humility, we embody the gospel beyond words. The world watches how we navigate life's uncertainties, and each moment is a chance to reflect Christ's unmerited favor. Can you say amen? So what do? Live boldly, love deeply, and walk in grace daily. Let your life be a testimony of God's goodness, drawing others to the one who has made all things new. Bago ka na. Namatay na ang luma mong pagkatao. Napakong kasama ni Kristo sa krus. Ikaw ay bago na. Can you say amen? Galatians 2:20, the Apostle Paul writes, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Who lives in you? Christ lives in you. Christ lives in me. The Apostle Paul writes, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Can you say amen? Amen. Ang biyaya ng Diyos, binago ang ating buhay. Ipakita natin sa mundo ang isang buhay na binago. Number 3, live out the message of grace. Number 4, pray for world evangelization. Pray for world evangelization. Ipanalangin po natin ang pagkalat ng mensahe ng biyaya sa buong mundo. Praying for world evangelization is partnering with God's heart for the nations, trusting that His gospel of grace will reach every tribe, every tongue, and every people. Yan yung ating panalangin, na maabot ang buong mundo ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Yan po bang gusto nyong mangyari? Tinatanong ko po kayo at maging mga nanonood sa broadcast, is that what we want? Ang buong mundo ay maabot ng mensahe ng biyaya. Amen. Taas ang kamay kung yan ang gusto mong mangyari. Do you want that? Are you praying for that? We need to. Psalms chapter 2 verse 8. Ask me, I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. Again, look at the verse. God is telling us, ask me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. Spiritually speaking, we're asking God, give us the nations of the world. Give us the ends of the earth. Gusto namin itapak ang aming mga paa sa mga lugarin dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa na mga hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Hindi ko sinasabing walang relihiyon. Hindi ko sinasabing walang simbahan sa lugar na yon. Maaring relihiyon lang ang narinig nila. Pero ang dala natin ay hindi relihiyon. Ang dala po natin ay relasyon sa Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Regalo ng kaligtasan, walang bayad, biyaya ng kaligtasan, libre. Shout amen! Amen! This is the very reason why we have this vision, Full Grace Philippines. Nabot na po natin ang 52% ng mga probinsya
sa buong Pilipinas. Lumagpas na tayo ng kalahati. Hindi pa po tayo tapos. Hanggang meron tayong lakas, hanggang meron tayong pagkakataon, hanggang meron tayong resources, gagamitin po natin. Dagdag na probinsya, dagdag na bayan, dagdag na barangay, dagdag na tao. Ang isang tao ay mahalaga sa Panginoon, maabot ng mensahe ng biyaya. Shout amen. Pero hindi lang tayo naniniwala sa Full Grace Philippines, and even further, we believe in what we call Full Grace International. And not to mention, previously, nadala natin ang mensahe ng biyaya, just to say some, Malaysia, Japan, Vietnam, Hong Kong, Macau, Taiwan, UAE, UK, Australia, Africa, and even more. Mga kapatid, that is truly amazing. Just to let you know, na itong taon na ito, 2025, we believe that this is the year of new territories. Just recently, last January, nagkaroon tayo ng Charito Generation sa Korea. Noong February, nagkaroon tayo ng Charito Generation sa Milan. And also, nagkaroon ng mga full grace conferences dyan po sa UAE, Dubai, and Sharjah. And even looking forward para po sa Abu Dhabi. And next in line, we are believing God for Charito Generation Jeddah. Palakpakan si Lord. Amen. On top of this, not to mention that we are connected to over 40 international locations. May mga students po tayo online, either Pastors Academy or regular online broadcast sa 40 locations internationally. And that is amazing to let you know that we need to pray for world evangelization. The Apostle Paul sought prayer for boldness in preaching and for open doors to proclaim the gospel. Let me show you the verse. Colossians chapter 4 verse 3. The Apostle Paul writes, "And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains." Nananalangin siya, tapos humihingi pa siya ng panalangin. Ipag-pray ninyo ko na magkaroon ng mga bukas na pintuan na madala natin ang mabuting balita. Ang Korea, bago nangyari, 5 taong ipinanalangin. And it's worth the wait. Dahil ngayon, meron na po tayong EMI Korea Extension. Ganon din ang Milan. We prayed for this nearly 5 years. And it's even worth the wait. Sapagkat meron na po tayong EMI Milan Extension. What am I saying? Very simple. I hope you're getting the message. We need to pray. Can you say amen? Amen. Ephesians chapter 6 verse 19. Paul writes, "Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of Christ," referring to the gospel of grace. Panalangin nyo hindi lang ang ebanghelismo, ipanalangin nyo rin ang mga nag-iibanghelismo. Panalangin natin ang mga pastors and bishops na ang buhay hindi lang po gumagalaw sa loob ng 4 na sulok ng kanilang simbahan, kundi humahayo, lumalabas sa kanilang mga comfort zone. Madali kasi ang maintenance eh. Kaya ang ibang ministry ang tawag maintenance ministry. They're just keeping it. They're just maintaining it. Dahil meron na silang mga following, meron na po silang mga members, tingin nila established na yung church nila,
meron na silang building, maganda na yung kanilang honorarium, etc., etc. Why punish yourself? Bakit kailangan pahirapan ang sarili? Ba't kailangan sumakay ng eroplano ng 16 na oras? Ba't kailangan sumakay ng barko ng 8 oras? Ba't kailangan magmaneho ng sasakyan na umaabot ng 8 oras para mapuntahan ang mga lugar na ito? Why hurt yourself? May mga tao po na mas komportable na lang nangupo sa mga ugoy-ugoy na upuan sa loob ng opisina and just do all the paperworks. Ang iba'y komportable na lang sa likod ng pulpito just to deliver speeches. After all, kahit anong mangyari, marami na silang pera, malaki na ang kanilang simbahan, at feeling nila sila po ay accomplished na sa kanilang gawa. Listen to me. Hindi po tayo pwede magkaroon ng feeling na accomplished na hanggang merong hindi pa naabot ng mensahe ng biyaya. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Amen. When we pray, we align with God's heart for all to hear the good news, knowing that He is faithful to complete His work in the world. Do you believe that? Amen. Number 4, pray for world evangelization. Number 5, I'll close with this. Number 5, support evangelism however you can. Supporting evangelism, whether through financial giving or hands-on efforts, is partnering with God in spreading the gospel of grace. When you give, serve, and invest in His mission, you are sowing into eternal impact. As Romans 10:15 declares, how beautiful are the feet of those who bring good news. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, the Apostle Paul writes, now, He who supplies seed, referring to God, He's the supplier of the seed. He who supplies seed to the sower and bread for food, now listen now, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Now let me explain the verse. When God sees you as a faithful sower, He will provide more seeds so that you can plant abundantly in the field of evangelism, leading to a great harvest of precious souls. Kapag nakita ka ng Diyos na sower, hindi consumer, sower. Many people are consumer. Binibigyan ng Diyos ng maraming pagpapala, and what they just do is consume. Whereas when God sees you as a sower, pag binigyan ka ng Diyos, sa halip na kinukonsume mo lahat, itinatanim mo, sabi na Apostol Pablo, magpapadala siya ng mas marami pang binhi. In other words, He will give you abundantly, even more than you can imagine, seeds, so you can sow into the field of evangelism, leading to a great harvest, precious souls. Can you say amen? Amen. There is a principle we can learn from the Old Testament. 1 Samuel chapter 30, verse 24. This is a very powerful principle. The share of the man who stayed with the supply is to be the same as that of him who went down to battle. All shall share alike. I want to read it again. The share of the man who stayed with the supply is to be the same as that of him who went down to the battle. All shall share alike. Dalawang tao, may pumunta sa gera at mayroong naiwan. Sabi ng prinsipyo, parehas ang parte nung pumunta po sa gera at yung naiwan sa kampo. What is the principle?
just as those who fought in battle and those who remain in the camp receive equal rewards. Those who go out into the mission field and those who stayed behind to support them share in the same heavenly rewards. Beautiful principle, isn't it? Hindi kami ang humayo, hindi kami ang pumunta, pero kami ay tumulong upang ang mga misyonero, ang mga mangangaral, ang gawain ay makarating sa maraming lugar at sa malayong lugar. Sabi sa Bible, we will all share the same rewards. Can you say amen? Whether you are sent or sending, planting or watering, giving or going, your partnership in the gospel has eternal significance. Support the mission however you can, knowing that your labor in the Lord is never in vain. Ang tawag ni Apostol Pablo po rito, fellowship in the gospel. Let me show you. Philippians chapter 1 verse 5. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, for your fellowship in the gospel from this first day until now. Again, binanggit niya lang the gospel. Pero alam niyo sa context ni Paul, he was referring to the gospel of grace because there is only one gospel and that is the gospel of grace. Tawag niya fellowship. The Greek word is koinonia. Fellowship in the gospel. We have fellowship with God. We have fellowship amongst ourselves, brothers and sisters, and we also have fellowship in the gospel. Now sa NIV, ang ginamit po ay partnership. Look at the NIV, because of your partnership in the gospel from the first day until now. We need to partner with the gospel. Now, what is the rationale? When I always say this repeatedly, you see this on screen, you always hear it in this broadcast, and even in this sanctuary, I always say this. Now let me ask you, what is the rationale of this? Bishop, bakit mo sinasabi ito? Now let me just say this, and I'll tell you why I say this. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. Can I speak to you from my heart? Listen, kahit wala po ang gift na ito, I know full well that you will always support the work of God. That is why you are not buying the ebook. Equally, that we are not selling the ebook. We are not selling the ebook. This is the only way of saying thank you from the bottom of our hearts. Thank you for making it happen. Thank you for sending us. Thank you for helping us reach many places and reach the nations of the world. And by way of saying it, we give you this gift that you can use in your everyday devotion. That's the rationale of it. I'm not selling. Hindi po ako seller. I am not in the business of selling anything. This is our humble way of saying thank you for loving the work of God. Thank you for embracing the call. Thank you for giving. So we can propagate this gospel to the nations of the world. Can you say amen? Let's see them again. 5 life applications. You can see this on your screen. And I want us to read this out loud. Malakas, sabay-sabay. Basahin po natin. Ready? Ready. Sit up straight. Application. Life application. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Utilize digital platforms to spread the gospel. Use non-confrontational evangelism. Live out the message of grace. Pray for world evangelization.
support evangelism however you can. The big idea is, in Christ, I can share the gospel of grace. Are you in Christ? You can share the gospel of grace by utilizing digital platforms to spread the gospel, by using non-confrontational evangelism, by living out the message of grace, by praying for world evangelization, by supporting evangelism however you can. Again, what is the big idea? Malakas, sabay-sabay. The very reason you are seeing this broadcast, because we are sharing with you the gospel of grace. And we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Because we believe today is the day of salvation. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ng mga kabiyaya na narito sa bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga panauhin sa broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang ating mata at manalangin po tayo. Bigkasin natin ito ng malakas. Samahan po natin ang ating mga panauhin. And if you will do this for the first time, ipanalangin mo ang mga katagang ito na isang personal mong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagan na ito, lalo tigit sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nakikigalak kami sa iyo. Welcome to the family of God. Malakas na palakpakan. Welcome to the family of God. Can you say amen? Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ati po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan
Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? You can share the gospel of grace. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!